อท้ายหน่อยนะคะ อันนี้ได้ลูกอะไรคะอ๋อขายยังไงคะขีดละ20อันนี้เป็นมันใช่ไหมขายยังไงคะราคาเดียวเหมือนกันหมดเลยรวมได้เนาะIto yung bunga ng Palmyra palm fruit. Minatamis po siya. Ano yung kaptong niya? Sak 2 ชิ้น อันนี้เก็บนานได้ไหมได้นานเลยครับพี่เก็บเป็นเดือนเอาชิ้นนี้เลยจ้ะโอเคมีกะทิด้วยกะทินี้อยู่ได้นานไหมแล้วใส่ตู้เย็นใช่ไหมคะโอเคayan may bago na naman tayong minatamis at tikman natin ito po yung sage siyam na tinatawag nila or breadfruit na minatamis ayan ang lalaking tipak at ito naman yung kanilang gata na 3 araw nga daw pwedeng i-keep sa ref at ito po ay medyo manamis-namis na maalat-alat na pinalapot nila. Ayan, so ganyan. 'Di ba? Instead of ginataan, minatamis lang at later na nila nilalagay yung gata. Ayan. Hindi naman pala ganun katamis katulad ng ina-expect ko. Akala ko kasing tamis nung ano ngayon yung tangkoy candy or yung kundol candy, ayan. Hindi pala. Pero may ganun yung lasa niya, yung kundol candy, may pagkaganon. Ito lang ay, dahil nga minatamis siya, or niluto sa matamis na hindi ginawang candy, ay malambot na parang kamote yung texture niya, or parang taro, na may pagkakundol nga ho yung lasa. At masarap ng gata. Parang kundol na taro na kamote. Dahil minatamis, yung labas niya ay medyo chewy, sa loob niya napakalambot. Hindi siya super tamis katulad ng ini-expect ko. Sarap. Ito naman yung kamoteng kahoy. Sa atin, ginagataan po ang kamoteng kahoy. Yung inihahalo na natin yung gata. Dito po sa kanila ay minatamis lang dahil nga gusto na lang i-keep ng matagal. 'Di ba? Ayaw matusok. Para naibibenta nila katulad nung nakita natin. Naka-display lang siyang ganyan na minsan may mga akalain nating langaw pero hindi langaw. Yun po ay mga bees. Ayan, dahil nga sobrang tamis. Sa atin, iginagataan kasi inuubos na natin agad. Sa kanila, hindi. Minatamis lang para may i-keep nila ng matagal. At later na lang nila isiniserve with gata. Yan. Hindi ko hahaluan lahat dahil hindi natin ito ubusin. Kunat-kunat. Parang hindi na po siya kamoteng kahoy dahil sobrang tamis. Mas matamis siya kaysa dito. Kaya pala yung itsura niya mas malapot-lapot. Pero pag parang nakuha mo na lahat yung tamis, doon mo nararamdaman na kamoteng kahoy siya. Siguro pag mas damihan natin ang sabaw na gata, mas okay. Parang masarap siya. Halo-halo. O kaya, like banana con yelo, lagyan ng evaporated milk tsaka yelo. Mukhang masarap siyang ganon. Ito, sobrang tamis. Mas bet ko itong isa. Pero magandang idea kapag marami tayong kamoteng kahoy, di ba? Na ikikip natin ng matagal kahit na buyangyang lang siya dyan. Katulad ng pinagbilhan natin, hindi siya masasira agad. Pwede. So, sobrang tamis, nakakatakot damihan ng kain. So, meron po bang ganitong
klaseng pagkakaluto din ng mga prutas sa atin o mga crops. Lalong-lalo na itong breadfruit. Bihira ako makatikim nito dito sa Thailand. At walang nabibili sa palengke na yung pwede nating igataan. Mm. 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 Teka lang. Parang mali yung sinabi ko. Breadfruit or rimas. Magkaparehas ba yun sa pakak? Hindi po ito yung pakak ha, na parang langka na iginagataan natin. Katulad sa Ilocano, pakak. Yung parang langka na may buto na masarap igataan. Ito po yung tinatawag na rimas. Rimas. Hindi ko alam kung Tagalog or Ilocano na word po iyon. Paki-comment na lang kung ano yung tawag natin doon. Yung isang klase ng parang pakak din, pero hindi natin inuulam. Sarap. At kung hindi nyo pa po alam ang ganitong idea, pwede nyo gayahin. So, yun lang mga kaumami sa mga magta-Thailand. Ayan na naman ako. Kung makakita kayo ng mga ganito sa mga street food at kung mahilig kayo sa mga ganito, subukan nyo din. Meron pa silang ibang klase mga tinda. Minsan may kalabasa din. Ayan, subukan nyo po. At ayan, I'm sure magugustuhan nyo rin. Lalong-lalo na kung mahilig kayo sa matatamis.